account mga kababayan, abay nag-live post si Princess Maui. Yes, meron siyang pasabog mga kababayan. At saka ang dami po niyang sinabi doon kasi nga alam ho natin na siya po ay galit na galit dito kay Joey. Diba? Alam na ho nating lahat na sila po ngayon ay nag-away-away mga kababayan dahil po sa pera. Yes, as usual, kapag ito po yung mga DDS na mga vlogger, mga influencers ng kabilang kampo mga kababayan, kapag sila dito po ay mag-away-away, involved talaga po yung pera. At saka napakalaki po na involved na pera mga kababayan, ang laki po ng halaga na yon, kaya ngayon sila nagkaunsihan. At saka doon po sa mga screenshots na nakita ho natin sa ibang mga vlogger mga kababayan, hindi doon sinabi lahat ni Princess Maui. Kundi dito po sa kanyang live na ipapakita ko sa inyo mamaya, marami siya mga sinasabi dito na kung saan nakakagulat at talaga pong mabalatan natin dito yung mga DDS, sila po yung mapapahiya mga kababayan kasi nga ni-reveal dito ni Maui yung tungkol po dito sa budget, tungkol dito po sa mga panggagatas nila sa mga OFW mga kababayan, pati po yung mga kababayan natin na nandito po sa Pilipinas, ginagatasan nila dahil syempre alam ho natin po kanang ginagawa ay hindi po yan para sa bayan mga kababayan, kundi yan po ay pamimira nila, yan po ay negosyo nila mga kababayan. Alam naman natin yan. Diba? So sila dito po ay nagbulgaran. And also nalaman rin po natin dito na yung plano nilang gagawin sana doon sa mga pare na kung saan nag-rally the other day mga kababayan, yung tungkol doon sa sa nakalimutan ko ng name sa grupo ng mga pare, yung sila yung nag-file po ng impeachment case doon kay Sara Duterte. At saka sila rin po yung nanawagan mga kababayan tungkol doon sa budget ng ating gobyerno. So meron pala sana silang plano doon, pero sila po ay nagkagulo mga kababayan, kaya nakalimutan nila yung plano nila para doon sa mga pare. At saka dito rin po sa sinabi ni Harry Roque na siya po ay nadulas mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte, tungkol rin po dito po sa mga supporters o mga bumoto kay Sara Duterte mga kababayan. Yes, you heard it right mga DDS. Marami pong pasabog si Siyang. O, diba? And also pag-uusapan rin po natin mga kababayan, kaninang madaling araw, napalive kasi itong ito pong si Atty. Claire Castro. Di ba kilala naman natin si Atty. Claire makabayan? Si Atty. Claire, biglaan po siyang napalive kasi meron siyang DDS vlogger na nakita po na siya ay nilagyan dito ng putik, nilagyan dito po ng mga yung mga ginawa daw na hindi ito ginawa ni Atty. Claire makabayan. Anong issue yan, Sir Ivan? Yung tungkol po doon sa vlog ni Mima Alicia. Naalala ba natin, di ba, meron pong na-vlog ito si Mima Alicia na pinapatanggal na daw itong si Congressman Marcoleta makabayan ng taga INC dahil doon sa billboard na nakita nakasama itong si Kibuli makabayan. Di ba, yan po yung na-vlog po ni Mima Alicia. Ngayon, itong si Marcoleta, nakita niya kasi ang vlog po ni Mima Alicia. So, para po maintindihan natin, ito kasi ay iniba. Ito kasing si Duterte TV makabayan, mukha yatang ingot to kasi nga hindi niya inintindi ang sinasabi po ni Marcoleta kasi doon po sa programa ni Marcoleta sa Saganang Mamayan makabayan, hindi niya sinabi kung sinong vlogger na yon. Pero dito kasi sa vlog po ni Duterte TV, binanggit niya na Atty. Claire daw ang vlogger na pinaparinggan ni Marcoleta. So ang gagawin dito ni Atty. Claire kasi nga siya po ay sumabog makabayan, as in sumabog, galit na galit itong si Atty. Claire kasi hindi niya ginawa yung makabayan, plano niyang kakasuhan ang DDS vlogger na to na si Duterte TV makabayan. At para po maintindihan natin, let's watch this. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research dyan na para sana nagtanong-tanong siya kung sino nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan. Malino po sa kaisipan natin yun. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. At yun ang mga kabayan na pag-usapan nga natin itong talagang kinagagalit po ni Congressman Marcoleta. Mantakin mo mga kabayan meron po tayong isang vlogger na itago na lang po natin sa pangalang Atty. Claire.
talagang sinisiraan po si Congressman Marcoleta. Itong attorney na to, no, itong vlogger na to, mga kabayan, talagang di natin alam kung galit talaga, no? May galit po sa iglesia, mga kabayan. Simula po nung nagdeklara po ang INC na ayaw po nila na ma-impeach si VP Inday Sara at yun nga po, sangayon po sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi po natin malaman, mga kabayan, sa kung anumang dahilan, ito po si Atty. Claire, mga kabayan, ha? Tinamagay binigyan pa niya ng conspiracy theory, mga kabayan. Dinadali po niya si Congressman Marcoleta. Bakit daw po, mga kabayan? Dahil po meron pong kumakalat na billboard. Etong si Congressman Marcoleta, kasama po si Kibuloy. Mga kabayan. Ang sabi po ng isang attorney na babae na turned out to be a vlogger, gusto na daw po ipatiwalag ng mga INC si Congressman Marcoleta dahil nakikipagsanib puwersa daw po sa SMNI o sa KOJC. Kung di ka ba naman engot, kung di ka ba naman, nako. Okay, so mga ka-clear, ganito. Ito, may pinapahid kasi sa akin na hindi ko ginawa. Ang ayaw natin talaga, fake news. Ako, pag nagbigay ako ng opinion, nakita nyo naman di ba? When I gave opinion about dun sa sinasabi ng yung sinusuportahan ng INC, si PBBM. Diba? Tungkol dun sa wag nang ituloy o wag nang hindi sinusuportahan yung impeachment. Of course, I have to tell you what's my take on that. Diba? That's my opinion. Sabi nga natin lahat ng opinion dito, malayo naman tayo mabigay ng opinion kung ano yung nararamdaman natin, ay nababasa natin. But, there should be no fake news. Ipapahid mo sa isang tao, di ba? Kapasko-pasko, papahiran ako na isang kasalanan na hindi ko ginagawa. At ang involved pa rito, si Atty. Marcoleta, na hindi nga ako nagko-content, especially about him, about his billboard. Kahit anong gawin nyo at tignan nyo, mga ka-clears, mga listahan ng aking mga kinontent, never ko nabanggit ang tungkol sa billboard ni Atty. Marcoleta or ni Representative Marcoleta and Pastor Kibuloy. Even the host, Atty. Marcoleta, at saka dun sa ganang mamamayan, okay? Hindi pinangalan ng Atty. Claire kasi yung tungkol sa billboard. Ang issue kasi dito, mga ka-clear, sinasabi daw nung vlogger na tinitiwalag na siya sa INC. Diba? Tinitiwalag na daw siya sa INC kasi kasama na siya ni Pastor Kibuloy. I never did any such video. Kaya Duterte TV, be careful. Be careful. Diba? Tapos sasabihan mo akong engot? Ako na engot? I don't want to compare myself with you. Pero for you to tell me, to accuse me of being engot at tanso, who are you to say that? Diba? So yan ba yung pamasko mo sa akin? O ito rin ang pamasko ko sa'yo? Duterte TV. Hindi ko ito pinapanood, nakita ko lang talaga Diba? So ayoko man mag-rant dito, Christmas na Christmas makaka-clear. Diba, red na red pa naman tayo. Pero alam niyo mga clear, nakita ko yung comment, the people who watch that video, naniwala sa kanya. Diba? That's definitely cyber libel, Duterte TV. Accuse me of doing something na hindi ko ginawa. Ito sabi ni Ferdinand Rivera Jr., cyber libel po, attorney, para matauhan itong mga trolls kagaya niya. Pwede po, kasi pinangalanan niya ako Pinangalanan niya ako. Burn and up. Go for it, attorney. Sila ang may problema for their false reasoning. Diba? Mean Montesino Mapa. Di ko kilala yung Duterte TV. Actually, hindi ko rin kilala. Alam niyo po, di ba minsan may bigla lang papasok? Kasi dito sa amin, may parang smart TV, so may YouTube. So pagkita, bigla lang lumabas. Hindi ko siya kilala. Tapos ngayon pa yung magiging ano niya sa akin, tema niya sa akin.
Hindi ba? Hindi ko siya pinanunood. Ngayon lang talaga. Kaya I have to correct this. Diba? You should be responsible. Bigyan ng lesson, attorney, para walang gumaya. Dapat may accountability, especially sa social media. Once posted, di na ma-erase yan. If you ignore, lakas loob. Yes, alamin ko po na kung sa ano ang nito, kung saan ang address ni Duterte TV. Papadala natin ang demand letter to. Well, anyway, siguro nadidinig mo na Duterte TV. O, ayan na, Duterte TV. Meron ng paalala sa iyo. Meron ng paalala sa iyo ito si Atty. Claire. At saka maghanda-handa ka na lang kasi ikaw po ay planong kakasuhan ni Atty. Claire. Cyber libel yan. Di ba? Tas malas pa, ito po ang kanyang ginagawa. Ito pa niyang ginawa. So nakita po ni Atty. Claire makaabayan. Di ba? So handa-handa lang Duterte TV. Okay? So anyways, for the makaabayan. Ngayon, pag-uusapan na po natin, ito pong nangyaring, meron kasing rant na live, o nag-rant po itong si Princess Maui Makabayan, kasi siya po ay bumanat, nag-response siya doon po sa 4 hours na live ni Joy De Vera, at saka kasama niya ang kanyang mga best friend po, mga best friend niya na mga vlogger, kasi nga itong si Joey, nagpaiyak-iyak doon sa kanyang live Makabayan, tungkol dito sa pera. Kasi siya po ay binulgar dito ni Princess Maui na malaki daw Makabayan ang nakuhang budget, ang kanyang na-collect, ang kanyang meron po kasi nag-donation Makabayan, meron kasi donation drive silang ginagawa para doon sa ginawa nila noon na rally doon sa EDSA Makabayan. Nalaban natin yung malakihang rally nila. Marami dong mga vlogger na nagkakapera Makabayan. At dito natin masasabi na ginagatasan talaga nila ang ating mga kababayan po ng mga OFW, pati po yung mga kababayan natin po dito sa Pilipinas. Kasi ginagamit nila yung EDSA. Ginagamit nila ang kanilang goal dito na para po mapapatanggal sa pwesto si PBBM. Nanawagan sila po ay nababakas sakali na magkaroon dito ng people powers for na hindi pa rin po dumami Makabayan. Ang galang ginagawa dyan sa EDSA, sila po nababakas sakali na sila pa ay dadami Makabayan. Pero hindi po nangyari hanggang ngayon. Kasi hindi naman po tanga ang mga tao. 'Di ba? Yan kasi ang mangyari Makabayan. Yang bangayan ni Maui at saka ni Joey, ito kasi ang lagi nating sinasabi dito na kapag ang mga followers ay hindi organic at puro bayaran Makabayan, ganyan talaga ang mangyayari. 'Di ba? Lagi ho yan sinasabi ni Sir Ivan. Napansin niyo ba once sila po mag-away-away Makabayan, involved talaga yung pera. At saka nakakatawa dito Makabayan kasi nga nagbangayan ngayon, na bulgaran ngayon, ito po si Joey at saka ito pong si Princess Maui, sumabat na ngayon ito pong si Banat Bay. Anong ginawa niya Sir Ivan? Siyempre, nagmalinis Makabayan. Nagmalinis kasi nga according dito ni Banat Bay, kahapon Makabayan, sabi niya, it has come to our attention that some bloggers are accepting donations from OFWs for rallies, and questions are being raised about where these funds go. While we do not doubt or question the motives of other bloggers, we want to clarify that Banateros does not engage in such activities. To reiterate, we do not accept donations from OFWs. Thank you. Hindi daw sila tumanggap ng donation galing sa mga OFW Makabayan, ang Banateros. Hindi daw. Nakatawa naman. Diba? Lagi silang nasasangkot sa ganyan Makabayan noon. Ang dami po nilang mga tinarantado po ng mga OFW. At saka yung mga OFW na yun, in-scam na Makabayan. Di ba? Marami nagsumbungan doon. Naalala ko yan eh. Di ba? Yun, ang live doon kay Banat Boy. At saka, basta maraming iba Makabayan. Nakalimutan ko yung name, yung OFW na nagreklamo. Pati po in-scam po doon sa kapatid po ni Banat Makabayan. Yung tungkol po sa sasakyan. At saka hinihingian niya ng mga, alam niyo na, yung mga palipad Makabayan, mga donations. At saka, ang kawawa dito, yung mga oto-oto kasi na mga OFW Makabayan. Kasi ginagamit nila dito ang kanilang pagrarally, ang kanilang pagtatanggol dito kay Digong, at saka meron silang paggagamita Makabayan. Kaya nga napapansin ba natin na every time po merong issue sa mga pera, itong kabilang kampo Makabayan, bigla kagad po mag-segue itong grupo nila ni Banat Bay. Parang gusto lang humiwalay kagad Makabayan para hindi madamay. Napansin ba natin yan? Gusto kasi magmalinis eh. Well, siya nga pala. Speaking o mga rallyista dyan sa EDSA, alam nyo, kanina madaling araw Makabayan, nandyan pa rin po sila. Di ba nakakatawa talaga eh, nandyan na po sila, nag-unexpend po ng Christmas Makabayan, doon po sa EDSA.
Doon na po sila hubiga, doon na po sila kumain, natulog mga kabayan, pero naka-on lagi ang kanilang live. Tingnan nyo, di ba, pinaringgan ko sila doon sa aking Facebook account mga kabayan. Sabi ko mga didishets, sana pagsabihan ninyo yung mga kalyado ninyo, mga vlogger, mga realista doon sa EDSA na umuwi muna kasi nga Christmas. Kasi sila po yung nag-amoy na ditong patis mga kabayan. Amoy patis na ho sila. Pero tingnan nyo, nandyan pa rin po sila mga kabayan. Bakit ayaw lang umuwi? Kasi alam naman natin, nakaka-beneficyo kasi sila dyan mga kabayan. At saka marami silang tinatarantado mga OFW, ginagatasan nila, kaya marami silang nakuha na mga kulay green sa mga kababayan natin po na mga OFW. Ang ginagawa nila dyan sa EDSA, di ba tingnan nyo hanggang ngayon mga kababayan, nandyan pa rin po sila at hindi na po sila nag-uwian. Kasi kapag nandyan sila sa EDSA, kasi nga sigaw-sigaw sila dyan, baba, BBM, tatanggalin daw sa pisto, dapat ipalit na daw itong si Sara Duterte na bubo. At saka marami silang sinasabi na maraming corrupt daw sa gobyerno natin, saka ito tinatawag na mga congressman, sinisiraan na lagi si Speaker Martin Romualdez. Pero ang laging nagsasabi dito na mga corrupt daw yung mga kabinete ni BBM, yung corrupt po ng kabilang kampo mga kabayan. 'Di ba? Yung pong maraming issue ngayon sa mga budget, sa confidential funds, at saka marami pang issue ngayon ng silabasan po tungkol sa COA mga kabayan. Meron sa Ivan? Yes, meron po. May bago makabayan tungkol po sa COA sa panahon ni Sara Duterte doon sa DepEd makabayan. 1 billion pesos ang budget. At saka yan po iabangan natin kasi yan po pag-uusapan po sa next year makabayan. Konting naman Sir Ivan. Meron po kanina na balita makabayan. DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects COA fines. Mayroong makabayan, saka konting sa balita, DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects COA fines. The DepEd spent 1 billion pesos on a digital infrastructure project that failed to deliver any usable outputs, according to the COA makabayan. Sabi pa dito, the project DERPS was intended to automate payroll, inventory, and financial records but resulted in wasted public funds due to the non-delivery of key components. So walang kwenta ang kalang project makabayan at hindi rin po nagamit ng ating ahensya. COA criticized DepEd for paying over 78% of the project's 1.356 billion pesos cost to a contractor with questionable financial capacity and history of delays. Payments continued despite the absence of a functioning system, leaving DepEd reliant on manual processes. Hindi nagamit ang project makabayan. Di ba? Sayang na sayang talaga. At yan po panahon po ni Sara Duterte makabayan. Ganito talaga ka-inday lustay itong si Sara Duterte. At marami ngayon mga very controversial na talagang involved si Sara sa corruption makabayan. Pero yung mga akusasyon sa kanya, yan po'y pilit niyang iniiwasan, ay niyang sumagot makabayan kasi nga according sa kanya, confidential daw. Confidential sa makabayan, di ba? Tingnan nyo, ang mga nagreklamo dito at saka gumagawa po ng mga issue dito sa kabinete ni PBM at saka kay PBM at saka kay Elisa, yung corrupt makabayan. So yan pong ginagamit ang mga realista dyan po sa EDSA. Ginagamit nila kasi ang goal nila, pababain nila sa pesto si PBM. Pero ang nasa likod dito, na galang ginagawa makabayan, pinipirahan lang nila ang kanilang mga followers, mga nauto po ng mga OFW kasi malaki po mga perang pinapadala makabayan. Isipin niyo lang po, ano yan Sir Ivan? Alam niyo ba 600,000 pesos? 600,000 pesos ang nagasto daw ni Princess Maui makabayan doon sa rally. 600,000 nalikom niya na budget makabayan para po sa rally. At saka maniniwala ba tayo na yan po'y ginasto po yan po'y sariling pera ni Maui makabayan? What do you think? Sariling pera niya or yun ba ay nakulimbat? O yun ba ay kanya mga makuha makabayan galing po sa mga donations? Kasi yun po daw ay ginasto niya para lang po doon intended sa rally makabayan. Isipin niyo po, 600,000. How much more yung ibang mga sikat na mga vlogger na mga DDS makabayan? Magkano kaya? Grabe, no? Grabe na, 600,000. Pero kami dito, vlogger po, sinusuportan naman po si PBM. Kahit piso makabayan, wala pong nakuha si Ivan. Kahit piso, wala pong ibinigay sa amin si PBM or ang gobyerno natin. Totoo yan.
I-close si Ivan ang channel si Ivan kapag napatunayan ng mga DDS at saka meron silang ebidensya na nabayaran si Ivan. Kahit piso, wala makahabayan. Pero doon sa kabilang kampo, naku, nandyan mga Duterte, nandyan po tauhan nilang Kiboloy, nandyan po yung mga politikong mga korap, nandyan po sa kanilang saan makahabayan na dito po nakasuporta sa ginagawa nilang rally para po pababain sa pesto si PBBM. At saka na-involve po ang pangalan po ni Maharlika Makabayan. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Princess Maui. For more details, let's watch this. Si Joey at ang kanyang madam na umakyat daw sa live niya kagabi, kinulit ako ng kinulit na pumunta at sumama sa kanila sa Davao. At mismong ikaw, Joey, ang nagsabi sa akin na nakahanap na ang madam mo ng sponsor natin. For hotels, for tickets. Kaya kung wala man akong utang na loob sa madam mo, ay lalo dahil nalaman kong hindi siya ang gumastos ng plane ticket kung pagkamahal-mahal papuntang Hong Kong, kundi si Miss Maharlika. Kinakaladkad ko na sa live na ito ang pangalan ni Miss Maharlika. Si Miss Maharlika ang gumastos ng pagpunta ko sa Hong Kong. Period. But I will let you know kung paano ako maging katunggali. Di ba mahilig ka mag-screenshot? Screenshot mo na kaya yung mga pinagpo-post ko. Sa lahat ng mga pinost ko, never kitang pinangalanan. Alam ko ang buo mong pangalan. Ang apelyido mo, yung binili ng taga-Japan, di ba? Yung in-sponsor ng mga taga-Japan na dala-dala namin dyan sa rally namin sa EDSA. Yung apelyido mo, di ba? Oh, I could have named you at balahurain ka on social media. I didn't. Pero pumiyok ka ng pumiyok and may mga screenshots na ako sa mga pinagpo-post mo against me at tinatag mo pa ako sa mga posts mo. And I also have video recordings kung paano mo rin ako binalahura. Though hindi kita pinanood. So kung may dapat kasuhan dito, ikaw yun. Mag-pray ka na lang na after 6 months or after a year, may boyfriend na ako para hindi na kita balikan. Kasi masaya na ako sa aking, baka kulang lang ako sa aruga, right? Baka kulang lang ako sa pag-ibig, kaya Merry Christmas! Girl, paano hindi ka tatawaging bida-bida? Ayaw mo sa rally sa EDSA. But despite that, nawalan ka ng choice, ang dami mong natanggap na tulong from the OFWs and from your followers, at gusto ng mga nagpadala sa'yo na itulong mo sa EDSA. Kaya kung ano't ano na ang mga binili mo, ang nakita ko lang naman binili mo, flaglets, isang maliit na flag, mga ganon. Ilang libo ba yun? 1,000? 2,000? Oh, kano lang yun? 10 piso lang yun. Yung computation mo nga, exage na-overprice mo pa. Huwag nga ako, girl! Ano ba mga pa-t-shirt printing ka pa? Walang ganon. Kaya, girl, another thing. Yung screenshot, di ba, nasabi ko pikon na pikon ka na sa GC natin. Alam niyo yung GC na yan. Girl, look, grabe ka talaga. Hihinahudan ko na lang, pero you deserve a malulutong na mura kung tutusin. Yung GC na yun, alam mong sekreto. Oh my God! Pinost mo ang screenshot. Para palabasin mong masama ako sa conversation na yun. Hindi naman makikita doon sa conversation natin sa importanteng group chat na yan, nandiyan ang mga malalaking tao. Karespe-respetong tao. Pero pinost mo. Never kitang pinangalanan, never ako nag-post ng screenshot ng group chat natin. Pero pinost mo. Wala dun sa mga screenshots mo yung gusto mong mangyari na bastusin ang rally ng pari nung Lunes. At hindi mo kuno, sabi mo, hindi mo euphemism na lang, hindi mo pipigilan kung ang mga, anong tawag mo dun sa kulto nyo? Hindi mo pipigilan yung mga followers mo at ng kung sino pa na yaw-yawan ang pari or ibo ang pari. Inevitable, sabi mo.
May iba pang mga screenshots ng pang-i-encourage mo na bastusin yung rally ng pari or kay kalaban natin. Diyan tayo nag-clash. Yan ang susunod nating discussion. Okay. Kasi sa laban na ito, ako na ang magsasabi sa inyo mga ate at kuya, she is fake. Hinahon, Maui, hinahon. Jollibee, bida-bida ang sarap, you are fake. I have proof that you are fake. Maraming nagbe-message sa akin about you. And sabi ko nga sa inyo, ang rally sa EDSA, ilalabas niyan ang totoong kulay ng mga Duterte supporters. Pili ka. Gusto mo sa EDSA o ayaw mo sa EDSA? And you chose to hate EDSA. Wala ka lang choice kasi ang dami nang nagpadala sa'yo at kailangan mong i-deliver yung budget na tinulong sa'yo ng OFWs. Pinost mo yan. Ang post mo, hindi yan ang totoong amount, girl. Mas malaki ang na-receive mo dyan. Huwag mo pinagluloko. Hindi lahat na nakapost sa social media, mga ate at kuya, totoo. Hinahon. You gained more than that. Yung nire-reveal mo, tapos palalabasin mo, mas malaki pa ang ginastos mo. Girl, hanggat hindi ka gumagastos ng katulad ng amount, and I will stand by it, mga ate at kuya. Kung hindi mo kayang gumastos ng amount from your own pocket, Jollibee, katulad ng ginastos ko na 600,000, wag mo kong yabangin dahil sa EDSA. Kung may mga nagpadala man sa GCash ko, marami actually marami. May mga maliliit na amount, may mga malalaki rin. Okay? Nung unang araw nga, kaya nga tumigil ako ng pagla-live. Okay? Para hindi ako mapintasan dyan. Kung may mga tumulong, nagamit namin yan sa emergency pagbili. Naalala nyo yung day 1 na panisan kami ng pagkain? Ang daming napanis. Tapos yung ibang mga rallyistang nagsipag-uwian, ang dami nilang dalang pagkain. Kumbaga, hindi nila dinistribute one by one, hinako. And may napanis. Nung napanisan ng pagkain at walang pagkain, kailangan naming bumili. Kaya kung ano man ang naitulong sa akin ng iba, ubos yan dyan sa EDSA. O, di ba? Ang laking budget involved, mga kabayan. Malaki kasi ang mga napira nila dyan sa EDSA. Yung EDSA nila, mga kabayan, front ang ho nila yan. Yan po ay negosyo nila. Kasi marami sila nakukuha po ng pera, marami kasi silang nagagatasan dito, pagkukunan po ng pera, mga kabayan, kasi nga marami mga oto-oto na mga tao naniniwala po sa mga pinagsasabi ng mga kabayan. So yan po ang nangyari. Kaya lagi silang nakadikit dyan po sa EDSA. Diba? DDS, correct for ang wrong. Kaya nga maraming nagsilipatan na mga BBM vlogger noon, mga kabayan. Ngayon, nandun na po sa kabilang kampo ng DDS kasi malakihan kasi ang involved na pera doon. Diba? Marami mga nagreklamo. Saka meron pong ang vlogger, yung pong si PL, mga kabayan, according po kay Takero, na lagi niyang tinatanong ito si Takero kung meron bang budget dito, magkano ba, saka meron ba tayong makuha dyan. Dahil wala pong money involved, siya bigla pong bumaliktad, doon na po dumikit sa mga Duterte. Kasi busog na busog sila doon, mga kabayan. At kasi pinapalakas ng ng mga supporter ni Digong, ng mga Duterte, ang mga vlogger, kaya sila po ay lumakas konti lang. Sila po ay lumakas, mga kabayan, kasi sila po ay nagtutulungan. Kaya yan po ang lagi ko sinasabi at yan po ang lagi pong sinisigaw na si Ivan dito na kapag meron kayo makita po ng mga pro-admin vlogger, mga BBM vlogger, Marcos vlogger, dapat susuportahan natin. Matulungan po natin ang Marcos admin na ipalaganap po yung mga totoong information. So, dapat makipagbagbakan tayo at dapat araw-araw makipagbagbakan tayo. Sugpuin natin itong mga fake news na mga ibabakalat ng kabilang kampo ng mga DDS vlogger nila, mga influencers, kasi yan po ang naggumawa ngayon ng gulo sa taong bayan. Ang kanilang fake news na mga pilabas po ng mga information, mga kabayan. Diba? So yan pong ginagawa po ng mga pro-admin vlogger. So sana po suportahan natin at saka palalakasin pa natin ang mga pro-admin vlogger, mga kabayan. Okay? So anyways, dito rin po sa dito rin po sa post rin po ni Joy, mga kabayan, kasi sabi niya, how to make sure BBM can finish his term.
make sure the people will never reach consensus daw mga kababayan. Ang ibig sabihin, mas dadami pa yung mga supporters nila. Dumadami ba hanggang ngayon mga supporters nila mga kababayan? Dumami ba? Kahit maraming involved na pera, well, dumami lang doon sa rally, sa vigil daw nila mga kababayan. Kasi malaking budget involved doon. Tingnan nyo, ang nagasto ni Maui, 600,000. Tsaka, how much more or magkano ba yung iba rin po ng mga vlogger, ng mga malalaki mga kababayan? Magkano kaya na pera nila or magkano kaya yung mga naibayad nila doon sa mga rally yesta nila during sa EDSA Vigil Rally. Diba? Ang laki pala eh. Kaya pala maraming na mga nagpuntahan doon sa kabilang kampo mga kababayan. Kaya pala maraming mga vlogger na mga pro-admin noon nandun na po sa kabilang kampo nagbaliktaran kasi malaki ang budgetan doon. Diba? Bayaran man si Saiban or hindi, patuloy pa rin pong susuportahan si PBBM. Kasi ako po naniniwala po sa kanyang kakayahan mga kababayan. At saka ang tagumpay ng ating Pangulong si PBBM, tagumpay natin niyang lahat mga kababayan. Diba? Pero doon kasi sa kabila, either mahagmak man, either maguba man or merong mangyaring masama sa gobyerno natin o sa bansa natin, wala silang pakialam. Ang kanilang pakialam dito, ang kanilang mga inisip dito, kung paano pupunuin ang kanilang bulsa mga kababayan. Diba? Sila ay napaka-selfish na mga tao. Napaka-selfish pa na tao, pabigat pa sa ating bansa. Dumagdag sila sa problema mga kababayan. So dapat mga tao na yan, dapat sila pipitikin, dapat kukurutin, at dapat inibang at saka kakasuhan rin po mga kababayan. Kasi sila po ay walang ginagawa, kundi gusto na po lang pabasakin po si PBBM. Diba? Kitang-kita naman natin kung gaano po kabayad si PBBM. Nakita ho natin kung gaano kasipag magtrabaho si PBBM. At nakita na po natin ang improvement, ang progreso ng ating bansa. Pero yan kasi ay pilit nilang tinatabunan, pilit nilang binablock mga kababayan at ayaw nilang ibabalita yan sa kababayan ho natin. Bakit? Kasi ang gusto nila, pangit ang imahe ng mga Marcos. Gusto nila pangit or magiging pangit ang imahe ng Pilipinas. So, meron ba silang pamamahal sa Pilipinas? Wala. Ang kanilang inisip na po dito, paano magkakapera at paano gagatasan yung kababayan natin po ng mga OFW at kababayan natin pong nandito sa Pilipinas. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Okay?